ito na yung magandang balita para dun sa mga naghihintay ng employer at ito na nga yung pinakahihintay ninyo. At nagsimula na nga ang mga employer dito sa South Korea na pumili ng mga foreign worker na magtatrabaho sa company nila, mga EPS worker. At nag-umpisa na ngayong araw, February 10, at ito ay matatapos sa February 21. Paano nyo malalaman na may employer na kayo? Dahil nagsimula na ngayon, hindi pa ito lalabas sa inyong EPS account. Wala pa kayong makikitang EPI issuance do sa inyong EPS account. Dahil ang umpisa ng mag-select ng mga foreign worker, ang employer dito sa South Korea, nagsimula pa lang ngayon hanggang 21. Ngayon, ito ay makikita ninyo sa EPS account ninyo kung kayo ay na-select na or nagkaroon ng employer, ay titingnan niyo ito simula sa March pa. Sa March pa ito mag-a-appear sa inyong EPS account. Simula March 12 hanggang March 28. Diyan ninyo titingnan, diyan niyo aabangan kung meron ng EPI issuance sa inyong EPS account. Halimbawa, nagka-employer ka ngayon, pero ito ay hindi mo pa makikita sa iyong EPS account. Ang nakalagay pa lang doon ay approval. Iyan ay lalabas sa pagitan ng petsa ng March 12 hanggang March 28. Kaya pagdating ng March 12 hanggang March 28, ay araw-arawin nyo nang i-check ang inyong EPS account. At diyan na maglalabasan kung sino sa inyo ang mga nagka-employer. At doon naman sa mga naghihintay ng approval ay malamang mapasama kayo sa seleksyon dahil kunyari, nag-umpisa ngayon, di ba? February 10, nagka-approval kayo bukas, siyempre kasama na kayo sa massive selection. May isa pang umuugong ditong balita na sa totoo lang ito ay napabalita na rin noong mga nakaraang taon, siguro mga 2021 o 2022, na yung mga papasok dito sa South Korea, mga EPS worker, ang sinasabi noon ay diretsyo na ng 10 years. 10 years na ang contract na mangyayari. Tungkol sa 10 years na contract na yan na diretsuhan, ay ito ay pinag-uusapan pa lang naman dito. At kumbaga ay nire-revise nila kasi noon dati parang hindi natuloy kasi nga kasagsagan ng COVID-19 noon at parang hindi yata naisikasong masyado at ngayon ay parang nire-revise ulit nila na gawing 10 years nga straight. Ito yung isang halimbawa dyan. Kunyari maaprubahan yung 10 years na yon, ngayon halimbawa yung mga papasok dito sa South Korea na mga EPS worker ay hindi na sila pipirma ng 3 years kasi kalimitan ang unang contract ay 3 years. Ngayon, kung mangyayari ay maaprubahan yung 10 years na yun, ay di siyempre 10 years straight na kayo dito. At isa pa, yung mga nandito na sa South Korea na nagtatrabaho na EPS worker at hindi pa nila natatapos yung kanilang kontrata at hindi pa sila nakakauwi sa Pilipinas, ay kasama pa rin sila sa 10 years contract na yon na straight. Pero kaming mga naka-second entry na dito sa South Korea ay hindi na kami kasama doon. Inuulit ko, ito ay pinag-uusapan pa lang.